Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Congratulations sa Pure Gold Cine Panalo. Of course, kagabi nga ginanap ang awards night nila actually itong first Pure Gold Cine Panalo at talaga namang masasabing successful na ito. Although of course, alam kong marami pang ibubuga, mas magiging bongga pa sa mga susunod na panahon dahil syempre first time pero ako puring-puri ako kila Direct Chris Kahilig of course at syempre sa Pure Gold dahil sa effort nila, sa pagmamahal nila sa industry na gumawa ng ganito. Hindi biro ang gumawa ng isang film festival at then of course at ang budget ay nanggaling talaga sa kanila. So anyways, ayun nga, pabonggaan sa Cine Panalo. Nakita niyo naman kanina yung cast ng Pushcart Tales, of course, sila Charmaine Buencamino. Ito naman si Smokey Manaloto ay isa sa mga bida ng Road to Happy. Pero kanina nga, ulitin ko lang, sila Charmaine, sila Noni Buencamino, si Direct Carlos, si John Reyna, and of course, ang presidente ng nakalimutan ko yung pangalan niya. Hindi, bukod kay Boots Anson Roa. Boots Anson Roa Rodrigo. But anyways, ayun nga siya, no, medyo, kasi medyo hindi pag ganun nga, parang, hindi ko maintindihan kung paano ba yun sasabihin. Kasi gusto ko sana yung talagang pinakamalalaking artista, pero wala naman akong problema kung ganito yung mga nakasali talaga. Like, halimbawa, ang gagaling naman ng mga artista na talagang sumali at talagang very deserving sila, no? Pero syempre, pag film festival kasi, katulad ng nangyari sa Metro Manila Film Festival last year, na talagang yung 10 movies, kabugan talaga yun. Napakalaki ng mga sumaling artista ng mga production. Pero ito nga, ang Pure Gold Cine Panalo, since nagsisimula pa lang naman, and I'm sure manonotice na rin ito dahil bonggang-bongga. Ako gusto ko yung presentation nila na talagang dire-diretso lang, wala nang paantas. At higit sa lahat, ang dami nilang nabigyan ng chance. Like, merong category kasi ng yung para sa mga short films, yung mga estudyante ang naglaban-laban, napakalaking bagay na 25 students ang nabigyan ng chance na gumawa ng short films at napapanood sa mga sinehan. But anyways, ayun nga si Noel Come na isa rin sa mga bida sa pelikulang Boys at the Back. So, ako, yun lang naman talagang pupurihin ko talaga sila dahil grabe, no? Yung para ang dali na ngayong mabigyan ng pagkakataon talaga. So, napakaswerte ng 25 na students na yon na nag-direct, gumawa ng pelikula. At, syempre, yung mga artista nila na alam naman natin, hindi mo masasabi talagang mainstream na mga artista. Talagang, yung iba, mga kaklase lang nila. So, gusto ko ito yung cast na to, A Love Test, of course, a love story kasi love test yung pinagganon. But anyways, ayan si Direct Sig Bernardo, ang director ng Pushcart Tales. So, hindi ko pa siya napapanood, pero talagang nangibabaw, 2 pelikula, hindi halos lahat naman din. Pero kaya lang agawan talaga ang Pushcart Tales and of course ang Under a Piyaya Moon, 'di ba? Bongga. Kahit sa acting category, nanalo si Charmaine Buencamino para sa sa Pushcart Tales, while sa Best Actor naman nanalo sina Jeff Moses ng Under a Piyaya Moon and Direct Carlos Reyna ng Pushcart Tales. Talagang sila, may mga ganong sitwasyon, of course, 'di ba? And meron pa sa Best Supporting naman natin, sa Best Supporting Actor naman, nanalo of course si Joel Torre para sa Under a Piyaya Moon. At naman yung Nicole Umilio para sa Boys at the Back. So, nabigyan halos lahat naman ng pagkakataon ang mga artista or mga pelikula na manalo. Pero syempre, siguro dinaan na lang talaga sa pagrampa ng mga bida ng pelikulang One Day League, Dead Mother, Dead All. Although hindi sila kasi nanalo, wala silang naiuwing trofeo. Pero syempre, in terms of eksena naman, bongga rin sila. Talagang dumating sila doon na todo outfit, naka-drag talaga. And of course,
todo support ang LGBTQ plus community sa kanya. Ako ang gusto ko lang kumita pa yung mga pelikula para dito, para hindi naman talaga hindi na sayang ang effort. Pero sa nakikita ko like today, ang haba na ng pila. So ayun, congratulations na agad. Siguro malaking tulong din yon yung nababalitaan talaga kung gaano kaganda yung pelikula, mga pelikula at ano nga, word of mouth importante yun. Anyways, dahil mahaba nga ang video ito, i-announce ko na lang din. Ang iba pang, of course, sila ang mga host ng gabing yan. Si Aras Agustin yung isa. But anyways, eto pa. Narito pa ang ibang mga nanalo. Meron silang best poster at ang nanalo nga ay ang Boys at the Back. Best sound design, ang Pushcart Tales. Best editing, ang Under a Piyaya Moon. Best musical score, ang Boys at the Back. Best ensemble, ang Pushcart Tales. Best original theme song, ang Mahal Kita for Road to Happy. Best production design, ang Under a Piyaya Moon. Best cinematography, ang Under a Piyaya Moon. At syempre, nagbigay din ng award ang MTRCB Responsabling Paglikha Award. Galing yan sa MTRCB mismo at ang nanalo ay ang Under a Piyaya Moon. Bongga, diba? So, wagi rin ng best screenplay naman ng Boys at the Back. Ayun nga, nabanggit ko na kanina, best supporting actor si Joel Torre para sa Under a Piyaya Moon at best supporting actress si Nicole Umilio para sa Boys at the Back. Meron din silang Audience Choice Award. Ayan, A Love Story, nakikita nyo yan. Ako gusto ko yung pelikulang yan. Ang cute ng movie, talagang tungkol sa mga pagmamahala ng mga ng mga bata, of course, and of course ng mga may edad na rin. So ayan, at napaka-cute, no? Papakita dyan kung paano nagwawagi ang pagtutulungan. Of course, meron ding special jury prize. So ito, galing to mismo sa mga jury at nagustuhan nila ang Pushcart Tales. Ayan, so of course, waging best director si Sigrid Bernardo para sa Pushcart Tales. Ang Pure Gold's Choice Always Panalo Award naman ay ang A Love Story at Best Full-Length Film ang Under a Piyaya Moon. Yun nga, ginanap to sa Gateway Cinema 5, Cubao sa Quezon City. So, congratulations sa lahat ng mga nanalo. At dahil marami pa at mahaba pa ang nito, makikita nyo sa mga latter part ng video na ito, yung mga pagtanggap. Wala lang, hindi ko na lang tinanggalan ko na ng audio kasi malakas din naman yung background music nila at talagang napakahigpit ng YouTube. Pero anyways, natutuwa naman ako na kahit sang katutak ang mga Hollywood films o mga international na movies na kasabay at sa ilang sinehan lang ng Gateway ito pinapalood, Gateway 1, 2, 3, and pating 4. Natutuwa naman ako na nag-e-effort din ang mga Pinoy, ang mga fans, ang mga movie-going public talaga na pumunta, pumila at panoorin. So, malaking tulong din talaga ang mga film festival para mas maengganyo ang mga manonood. Kasi aminin natin, after ng Metro Manila Film Festival last year nga, na super box office, talagang napakarami at kumita naman talaga ang pelikula o yung festival na yon. Kaya lang nga, after that, yung mga pinalabas na pelikula ng mga January, February, at ngayong March, medyo lumaylay na uli. Humina na uli. So, hindi ko alam kung anong reason. Ang mga malalakas lang ay mga pinalabas na Hollywood film. So, kaya sinabi, hindi pa rin talaga tuluyang nakakabangon ang movie industry. Kaya kailangan talagang pagtulong-tulungan pa rin. Yun nga, katulad yan, malaking bagay ang mga film festival para at least ma-encourage ang lahat na manood. So, at syempre, dapat malaking bagay din kasi yung pag ang ino-offer mo talaga ay yung mga magagandang pelikula. Hindi yung mga pelikulang kung ano-ano lang. Ako so far, sa mga napanood ko na, dalawa pa lang ang Road to Happy and A Love Story. Yung A Love Story talagang, panoorin nyo dahil sigurado mag-i-enjoy kayo. Yung Road to Happy din, ganun din. Tungkol, medyo madrama ang tungkol dito sa mga social media influencer na kung paano, I mean, pwede kasi sabihin na parang about sa illusion nila, but at the same time, kung paano rin binabago ang buhay nila. So, ngayon or tomorrow, papanoorin ko ang Pushcart Tales, of course, ang Boys at the Back, at syempre, ang Under a Piyaya Moon. Pero, buong sa Monday, talagang whole day ako manunod sa Gateway. Of course, di ko rin palalampasin ng One Day League, Dead Mother, Dead All, since support na rin sa mga kasama natin sa LGBT Community Plus. At kung may time pa, sana nga marami pang time, manunod pa rin ako ng mga short films kasi parang kanya-kanyang
ano yan kanya-kanyang group, meron shorts A, B, C, D, E. So doon, pag pinanood mo, mapapanood mo rin lahat ng mga ginawang pelikula. That's 25 short films kasi yan. So bawat isang sinehan at bawat isang screening ay 5 siguro 5 na short films. So bongga na rin. At ako tuwang-tuwa ako sa mga estudyante na lalo pag yung mga nananalo, pag tumatanggap sila ng award, talagang nararamdaman mo yung sobrang kaligayahan, nanginginig talaga sila. Yung iba nga parang hindi sila makapaniwala sa nangyari sa buhay nila. Kasi laging ang bongga ng mga opening line nila, yung nanginginig pa yung katawan nila, parang hello po, yung mga ganon. So, natutuwa ako sa kanila dahil raw pa talaga. At syempre, malaki ang future, maganda na habang bata pa, nakikita mo yung passion nila sa paggawa, paglikha ng pelikula. Yung iba talaga, galing pa sa probinsya. Talagang yung mga artista ay galing province, kaya wala sila dito. Kasi nga hindi na sila nakapunta ng Manila para sa awards night. May mga nanalo na wala nga dahil talagang ang lalayo rin naman kasi. So, ayun. Ako, sana lang hindi huminto sa paggawa ng pelikula ang mga estudyante na ito. Ituloy-tuloy nila dahil sabi nga ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Although nandyan pa ang mga veteran na director natin like sila Joel Lamangan. Syempre iba pa rin yung meron mga bagong sulpot na mga bago at batang-batang director. Ako nagkaka-interest akong panoorin ang mga likha ng mga bagong director kasi nga kumbaga at pati yung mga manunulat, iba sila yung mga storya ni talaga nila ay minsan. Kasi 'di ba, kami dahil sa tinagal na namin sa showbiz at mahilig naman talaga kaming manood ng pelikula at na-interview namin ng mga artista, sanay na kami na kung ano yung napapanood. Minsan nga pinapanood pa lang namin sa simula. Alam na namin kung saan pupunta yung storya, kung paano mangyayari. Pero this time, maganda kasi yung nanonood ka nang wala kang nangangapa ka, yung hindi mo alam kung saan papupunta yung kwento, yung nagugulat ka, yun yung tinatawag na maraming surprise ang twist talaga, hindi yung very ordinaryo or yung predictable na storya. At yun, medyo pag ganun na pwede ka nang, pag feeling ko parang hinihintay ko na lang matapos ang pelikula. Unlike yung talagang hindi ko alam yung tatakbuhin ng kwento, yung ang feeling mo matatalo pa or mananalo ba, yung mga ganun ako gusto ko. Eto kasi nanalo sila nung Ansam, yun nga yung in-announce ko kanina. Ang ibig sabihin niya, yung Best Ansam, eto yung talagang lahat ng cast, talagang nagpakitang gilas. Yung talagang, wala talagang napag-iwanan. Talagang, ganon yung naging laban. Siyempre, di ba, may mga pelikula kasi minsan na yung bida lang ang magaling. Or minsan nga, yung supporting lang yung magaling. Or yung kontrabida lang ang magaling. At yung mga lead talaga, ay minsan na nga hindi masyadong mahusay na pag-iiwanan. So, pero ito sa cast na to, nakita nyo naman, di ba? Talagang halos lahat to talaga award-winning. Kahit pag nakita mo, siguro si Harvey Bautista, anak ni Herbert Bautista, ang medyo bago-bago. Pero mahusay na agad na artista siya since dugong artista naman. Of course, si Deriz Malboa, you cannot question her capacity and capability as an actress. So, ayan, so may mga ganyan din, mga panalong awitin kasi may nagbo-voice. But anyways, panoorin nyo na lang hanggang dulo at hindi ko na siya masyado pang i-voice over kasi medyo may nangungulit na sa akin at kailangan ko nang tapusin pa ang ibang trabaho. Pero anyways, ayan, tignan nyo na lang kung sino pa yung mga ibang nanalo. Katulad naman ang nabanggit ko, ulitin ko na lang ang Best Poster, ang Boys at the Back, Best Sound Design, Pushcart Tales, Best Editing, Under a Piyaya Moon, Best Musical Score, Boys at the Back, Best Ensemble, Pushcart Tales, Best Original Theme Song, Mahal Kita, For Road to Happy, Best Production Design, Under a Piyaya Moon, Best Cinematography, ang Under a Piyaya Moon, ang MTRCB Responsableng Paglikha Award, ang nanalo ay ang Under a Piyaya Moon, Best Screenplay, Boys at the Back, Best Supporting Actor, Joel Torre, na wala nga pala dahil meron daw prior commitment na taping. Nanalo siya para sa Under a Piyaya Moon, Best Supporting Actress, si Nicole Emilia para sa Boys at the Back, Audience Choice Award, ang A Love Story, Special Jury Prize, Pushcart Tales, Best Director, Sigrid Bernardo para sa Pushcart Tales,
Pure Gold's Choice Always Panalo Award ng A Love Story. Best Full-Length Film Under a Piaya Moon. Of course, nanalo si Shemaine Buencamino para ng Best Actress. Para sa pelikulang Pushcart Tales, at nagtayo naman again si Direk Carlos, si John Reyna at Jeff Moses para sa mga si Jeff Moses para sa pelikulang Under a Piaya Moon, at si Direk naman ay under sa Pushcart Tales. So ako, nominado rin nga pala, natutuwa ako na nominado rin sa Best Actress si Uziel Dalamide, ang bida sa A Love Story. So panoorin nyo para makita nyo na hindi masasayang ang oras nyo. Tapos yung, kumbaga, it's about time na mabigyan ng chance ang mga bagong artista na ipakita talaga na mag-shine naman sila, na hindi lang sila pang support lang, at na kailangan mabigyan din talaga ng chance na maging bida rin. So for now, eto na muna. Maraming salamat sa patuloy na pag-support sa aking YouTube channel, and please mag-subscribe kayo at pakiclick ang notification bell para mas bongga updated kayo sa bawat bagong video na i-upload ko. So yun na muna for now. Maraming salamat and see you soon. Bye-bye. Panoorin nyo pa hanggang dulo dahil mas bongga yan. Okay?